Sa gitna ng madilim na gabi, isang mabilis na liwanag ang humati sa langit. Parang isang bulalakaw, ngunit ito ay puno ng enerhiya. Sa isang iglap, isang malakas na boom ang umalingaw-ngaw sa isang tahimik na subdivision. Isang misteryosong lalaki ang bumagsak sa pader, humihingal at sugatan. Siya si Kaiden. Duguan ang kanyang mukha at puno ng gasgasang katawan. Sa kanyang isip, hindi niya lubos akalain na mauuwi siya sa ganitong kalagayan. Ay masyado silang marami. Kung hindi lang sila nagsama-sama, hindi ako magkakaganito. Bulong niya sa sarili habang pilit na tumatayo. Kailangan niyang magtago. Kailangan niyang magpagaling. Sa kanyang paghahanap ng mapagtataguan, nakita niya ang isang matabang pusa sa loob ng isang kahon. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang paraan para maitago ang kanyang presensya at lakas. Isang malakas na flash ng liwanag ang bumalot sa paligid. Samantala, nagbago ang eksena. Makikita natin si Jiwoo, isang mabait na estudyante na mahilig sa pusa. Oh! Bulalas niya habang nasa loob ng isang grocery store. Tuwang-tuwa siya dahil nakasale ang mga cat treats na dati ay sold out. Nag-aalangan pa siya kung bibili ng bagong klase ng treats. Ngunit dahil sa pagmamahal sa mga pusa, kinuha na rin niya ang mga ito. Paglabas niya ng mart, punong-puno ang kanyang bag ng gamit para sa pusa imbes na pagkain para sa kanyang sarili. Napakamot na lang siya ng ulo habang tumatawa. Habang papauwi, napansin ni Jiwoo ang isang bata na naglalaro ng bola sa tabi ng kalsada. Biglang gumulong ang bola sa gitna ng pedestrian lane. Ang bata, nang hindi nag-iisip, ay tumakbo para kunin ito, eksakto sa pagdating ng isang mabilis na sasakyan. Sa isang kurap ng mata, isang mabilis na anino ang sumagip sa bata. Si Jiwoo ay gumamit ng kanyang super speed para iligtas ang bata bago pa ito mahagip ng kotse. Ligtas silang nakatawid sa kabilang panig. Mabuti na lang at hindi ka nasaktan, sabi ni Jiwoo habang tinitingnan ng takot na bata. Dumating ang nanay ng bata, balisa at nag-aalala. Nang tanungin ng bata kung paano niya naiwasan ng kotse, itinuro niya si Jiwoo at sinabing, "Iniligtas ako ng kuya na yon." Ngunit nang lumingon sila, tila nagtataka ang nanay dahil wala naman siyang nakitang kakaiba. Naglakad palayo si Jiwoo, may ngiti sa kanyang mga labi ngunit may bahid ng kaba. Masaya siya na nagamit niya ang kanyang kakayahan para tumulong, pero alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Kung malalaman ng iba ang kanyang sikreto, magiging magulo ang lahat.